uh, characteristics of kingdom culture. Characteristics of kingdom culture. Last Sunday, atong gihisgutan ang mga culture na pangyawa nga diin kita nag-practice po di ato, no? Unknowingly or knowingly, we practice. That's why we are shifting from church culture to kingdom culture. Now today, I'm going to speak to you on kingdom culture, characteristics of kingdom culture. First of all, Philippians chapter 3 verse 20. Nalista na ninyo atong topic, characteristics of kingdom culture. Then our key verse is Philippians chapter 3 verse 20. For our citizenship is in heaven, from which we also eagerly wait for the Savior, the Lord Jesus Christ. Now, the kingdom of God has a culture. As disciples of Christ, so we've been born again. As we receive the Lord Jesus Christ, we become born again. And when we become born again, we have a new citizenship. And our citizenship is in heaven. Ikaw tagalangit. Di daw, kanay mong tapat, ikaw ba tagalangit ka? Kita mo. Kailan mo? Siya? Ila-ila sa mo diyan. So kitang tanan, tagalangit ta. Kung tagalangit ta, maunang mahinang panon kay ta, we eagerly wait for the coming of our Savior, the Lord Jesus Christ, because we are, our citizenship is in heaven. So the kingdom of God, like I said, of course, there is a culture. Since we belong to the kingdom of God, we need to learn of this culture. No, as disciples of Christ, no? And because we have entered into the kingdom of God, we have entered into a new culture, and we have a new way of life as of this time. So new, bago na ta, no, new life na ta, no, new life na asa dapit sa terminal. New life na siya. Kung musimba mo dito, okay ra gyapon kay new life na dito. Pero diri kuanta kanang ang atong kingdom people ta, mga kingdom people. Alright? So new culture ni siya. Are you ready to embrace the new culture of the kingdom of God? Kay kining atong mga, like I said last Sunday, we come to church coming from different cultures. And we are thinking that the culture that we brought in the church are the correct culture, but actually it is not a kingdom culture. Okay, our culture comes from our family. Another culture comes from our ancestors. Another culture coming from the Philippine culture. A lot of cultures that emerge in our life, and that's who we are. But once we become born again, we will learn a new culture, mo ng bagong nga kultura. That if any man be in Christ, he is a new creation. All things have passed away, behold, new things have come. Mo na siya, mo ng nature na to. Okay. Tagaan mo, number 1, na morning kultura na to. Kung wala ka ini, dapat na ata ini. Kay liwat naman ka. Liwat naman ka sa hari. Number 1 is
Love. Everybody say love. Ang love, mo unig karakter sa Ginoo. Karakter sa atong hari. That is the character of the King. And God wants us to have this character because love is a kingdom culture. Dili pwede nga born again ka, nagsimba ka sa royalty, unya wala kay love. Munang gitudluan ta og unsaon mahigugma. Mahigugma sa atong mama, papa, mahigugma sa atong mga anak, sa atong asawa, no? Kay love man, mao man gyud nature sa kingdom. One of the kingdom cultures man na siya ang love sa atong kinabuhi, no? Sa Bible, we cannot say, we cannot hear as Jesus nga nag-ingon, I love you. Na may panahon nga ni si Jesus ningog, I love you? Anywhere in the New Testament, wala, but Jesus demonstrated this love over and over again in the New Testament. While we do not usually hear Him say, I love you, but He demonstrated love over and over again. In 1 Corinthians chapter 13 verse 4, it says there, love is patient. Love is kind. So normal life in the kingdom of God is showing patience and kindness. So when you show patience and kindness, that means you are showing love. Because love is showing patience and kindness. Mao na gyud nature na siya, kingdom culture na siya ang gugma. Pananglitan, mo nang ikaw putudluan ko kas Ginoo nga may gugma. O kina nga ning simba ka tuod kay invite ka diri. Nahigugma ang Ginoo o nahigugma ka sa Ginoo probably. Okay na nga bisag wala na ka gi-invite ning simba gyapon ka sa Ginoo. Kay ngano love nimo ang Ginoo. That is learning God's love. You love to love the Lord. You learn to worship the Lord because you love Him. And that is love. You are learning His culture. The culture in the kingdom of love. Ikaduha, second characteristic of kingdom culture. Honor. Everybody say honor. Honor. When we say honor, honor is living with a healthy fear of the Lord. Healthy fear of the Lord. So, dili ni siya na muragha, wakwak, na wakwak, dili. Nakay kahadlok sa Ginoo. Pareha to sa akong giingon nga, nakakaton na ka pagsimba sa Ginoo, nakakaton na ka sa paghigugma sa Ginoo, tungod kay ikaw mismo, nag-decide yung ka nga i-honor nimo ang Ginoo. And honor is a character in the kingdom of God. Honoring God in all we do. Sa tanan nimong buhaton, gi-honor nimo ang Ginoo. Sa imong trabaho, gi-honor nimo ang Ginoo. Nagka-income ka, tungod sa imong trabaho, gi-honor nimo ang Ginoo. No? Gi-honor nimo ang Ginoo pinagi sa imong mga anak. Gi-honor nimo ang Ginoo, gilap nimo imong husband, imong wife, because you honor God. No? Do na kay fear of the Lord. Actually, fear of the Lord is honoring God. You honor God. Na kay pagtanaw niya, pagtamod niya, tungod kay nahigugma ka niya. And that is honor. Another level of honoring is that we honor others because we are honorable people. No? We treat others with dignity and respect.
Kuha na siya, medyo magulang na sa pag-honor, no? Gitudloan, di ba, ingon na, nakakaton kita sa kanang what is the greatest commandment? Ingon ang Ginoo, nitubag ang si Jesus, love God with all your heart and with all your soul and with all your mind. And napoy second greatest commandment which is equally important to the greatest commandment, loving God, kanang loving people. So, once we love others, we love people, na kini sa Romans chapter 12, verse 10. Romans chapter 12, verse 10 instructs believers to be devoted to one another in love. So, devoted to one another in love and to honor one another above themselves. No? Muna pinaka o kanang another level of kuan. Mahimo kanining the walking Bible. Ma-describe ka nga ikaw ang Ginoo because you have love. Now, how do we know that God is love? When you become a walking Bible, and they will say, others will say, wow, ganahan ko sa imong Lord, ganahan ko sa imong Ginoo, kay loving ba? How do you know that God is love? Because I'm seeing your life very loving to me. Dili loving labara to me. Ma-practice nato na sa atong mga igsuon, no, sa atong mga igsuon. Sa una, grabe kay katiro sa imuhang mga manghod, no? Karon ayaw na, dapat ipairang mo ang love. Sa una, grabe kay katiro sa imong mga anak, grabe kay kakamakapanlatos, halos patyo nimo. Pero sa imuhang pagpanganak-anak, grabe. Dapat i-love nato ang atong anak. We rear our children in a manner that they will also love God. Dili ko mga lagad Narang dili man ka mga lagad nga imong mama sige magsimba sa royalty. Dili ko ganahan na ilang love Ginoo sa royalty. Ngano man nakakita na day kasi ang Ginoo. Nakakita na ko na si mama. Dita no? Sorry sa mga mama ha, kahit kanunay, di mo na ako mabumbahan ba. Dahil po, huwag mo po yung mga papa diri, kay ako pong bumbahan. Ako naman po yung papa diri. Oh, si Makmak, hapit na. Wow! Hapit na ka mapapa, Mak? Okay, Colossians chapter 3, verse 12 and 13. The verse urges all of us to clothe ourselves with compassion, kindness, humility, and gentleness, and patience, and forgiving one another. Colossians chapter 3. These are kingdom culture. Kung wala pa nato ni kat-uni, dapat kat-unan yun nato kay mo ni kultura sa kingdom. No? Pag na-kaini, meaning you are a kingdom people. Kingdom people. Ang kingdom people, naanay hari. Liwat ka sa hari. Amen? Okay, sa'yo gusto nga maliwat sa hari. Amen. Si Jesus, mo na nga itong hari, gusto siya nga maliwat ka. Kay Jesus is the King in the kingdom and we are the kingdom people. 1 Peter chapter 2 verse 17. Honor all people. Love the brotherhood. Fear God. Honor the King. Right now, diyan na sa 1 Peter chapter 2 verse 17.
So, grabe gid kayo si Jesus modeled this by valuing people. Valuing people. Everybody say, valuing people. Mauna kita, mga disciples, ginaawhag kita nga naatay cell group kanunay. Because when we have our cell group, that is our vehicle that we can value people. Value people. Muna giingon ni Jesus nato that we value people, no? And treating them with dignity. Oh, doon ay bitawantan na naligo mi kuan ay lagsaba Cleo ha. Na ikaw to. Oh, may bawaan noon. Kanya kay grabe ka man ka barkada gini sila ni Ninyo, si Cleo, si Rafael nga tos Manila. Grabe na ang ilang familiarity. Dayon, nangaligo sila. Agoy, gikantan nito na niyaghubo si Ninyo. Oh, nakita ang tanan. O ang tanan giganahan. Wala niya. Bitaw, na ay mga panahon nga ma-challenge ang atong valuing sa uban. In that instance nga akong gi-share sa inyo ha, wala na imo nang gi-devalue ang usa ka tawo. Imuha siyang ginapamubo. While naaman ta ni ana bitang over familiarity, na bitang barkada na gayta, pwede na ta mahapak siya, pwede na ta, hoy, kuan kanang, pero na ay mga limitation. Say, for example, hoy, bading, hoy, sa kanang mga tao, hoy, bayot. Kung medyo sobra na gani ang familiarity, ayaw na kay, dili na pang kingdom people. Dili na pang kingdom, kung dili pang yawa na. Kanang pangyaw hoy bayot, hoy gago, hoy buang. O, pangyawa na sa. Member na ka na sa kingdom of yawa. No? Dapat ang atong i-practice kingdom living. Amen? So balik ta, bini mo wala pa kumpuman ha. Balik ta atong ginabuhat ni Cleo. Isabot rin ako si Cleo kay pag upaman siya, wapa mo siya kadungog atong kingdom living. Sagdila na si Cleo kay mausap rin na. Karon grabe pagkausap ni Cleo ba? Amen, amen, amen. Kung nakita na ako siya ganyan, gaampo siya, nakahila ko lang, salamat kay nakatako na isip ampo pa. Oh, see, kung naaka sa kingdom of God, bag-uhon na niya. Amen. Muna, if any man be in Christ, he's a new creation. Bag-uhon yun ka. Ana, bag-o. Amen ang mga ginabag-o. Amen. So magpabag-o yun ta kay katunan mo ginato ning kining characteristics sa kingdom culture. Naman gini kultura yun na atong katunan. Alright, napa mo niya? Number 3. Dagan-dagan pa ni mga 100 pa ni ba? Ako lang dalion. Number 3, integrity. Integrity. Integrity is a culture in the kingdom of God. Ano sa man ang integrity, Pastor? Kini ba inayo, ingananin na o patingon? Kanay imuhang pulong, mauna ang imuhang rugby. Pastor, nasamot na yung kalibog ko, ano ba? Your word is your bond. It means your word could be trusted. Ang imong pulong, pwedeng kasaligan. Pag muingon ka, imo ginambuhaton tungod kay that is your integrity as a disciple. Pag muingon ka na, motunga ko dito, mutungag yun ka. Pero akong bawion ha, Pastor, mag-cell group taron? Yes, mag-cell group taon yung gabi. And then, walang malahos.
Ambot ba, nawala ba akong integrity? Wala. Ang kanang integrity, dilibot pasabot nga dili ka magkamali. Dilibot pasabot nga dili ka mag-change of mind. But it means taking responsibility for your actions and becoming a trustworthy person. And that is kingdom culture. Kingdom culture. Integrity. Kita mga Kristiyano, grabe dapat nato taas ang atong integrity. No? Integrity. Nabi daw sa atong national, daghan kayong nga fail, daghan kayong nga frustrated, daghan kayong mga ningbiya sa ilang grupo because of failure of standing in his integrity. Many expected him to stand ground. Pero gimbali man siya, ningadto man siya kang Marcos. So karon murag maglisod na siya pag balik pa na sa mudaog sa pagkakandidato. Why? Because he lost totally his integrity. Integrity is standing righteous decision. Amen? Amen. Mauna, integrity is a kingdom culture. Munang kita, bantayan ka nato ng atong integrity. Dili, masawayan ta ba? Kaning tao dito, sa tanan ni mo, 999 ni mong nabuhat nga maayo, kausara ka nila niya bantayan o mawala na dahil ng imong integrity. Kausara ka ma-fail. Hallelujah. Number 4. Are you taking notes? Amen. Number 4. Kini sa kingdom culture ni sa servanthood. Servanthood. In Mark chapter 10 verse 45, Jesus came as a servant. He is a king. Mark chapter 10 verse 45. So, very secure kayo si Jesus that He can go low and serve. Makaserve siya. He is the God who created heaven and earth. You know? God who created heaven and earth, and He became man. And He became man, and He was birthed in the lowly manger. Ako nakaadto naman ko sa manger na din na tao si Jesus Christ. Pero karon taas naman to niya. Munaog pa mi kay tungod sa kanang daghan mga nangagi ng mga empire nga mga mo tong ang katong original ground yun. Among ginaog mao daw to ang original ground nga gi-preserve yun. Gi-preserve nga dito daw na anak si Jesus Christ. Nga na dito'y marka na dito, mamoni, direde si Jesus. Pero karon modern na kayo, kay may daghang mga building, pero during the time, Jesus, manaa siguro yung mga naman to in, no? The reason nga dito sa manger, gipanganak, tungod kay, wala naman, puno na ang mga in. Ang Dimorbe, puno na. Sa kanang Kingsway, puno na. Ang Maria Cristina, puno na. Dito sa Makmak. Nagsaba mag ha, nga dito ta. Oh. Yan, kumusta mo mong duha pa? Dito. May namog-samok. Pwede naman ato na i-reveal kay pagtaon man to. Actually, dito sila nag-honeymoon ni Rosemary. Pila ka nights, ma? 2 nights. Oh, grabe. Grabe na hitabo, ma?
Kung wala, ikaw ay pabayro na mo ba? Bayad ka ato akong gibayaran, ha? Okay. So John chapter 13 verse 5, he took the role of a servant and washed his disciples' feet. Sabi no? Si the King of Kings, mo creator sa heaven and earth niya, nag-wash sa tiil sa iyang mga disciples. Kaya ninyo na nga magpaubos? Amen. Kaya ninyo na? Nga kamo dato mo, na may trabaho. Gwapo yung mong trabaho. Gwapo yung mong asawa. And then, muwas ka sa taga Caritas. Amen. Kaya ninyo? Amen. Dito, no? Another. Doon na ito'y pastor na hindako na kayo niyang simbahan. Ang iyahang membro, mga around 5,000 na. Gwapo kayang simbahan, gwapo facilities. Pero, diingnan siya sa Ginoo. Karong buntaga, I want you to mop the floor of the church. Ingon siya nga, Lord, tampa, murag dili na ikaw, Lord. Kasi dili ikaw. Ako ni. Sa Lord, na may tigwa na si Brother Edwin, no? Dili, ikaw yun. So, mo to yung gimapan. Giingnan niya si Brother Edwin. Brad, ako lang sa'yo mga Brad. Tsak, pastor, ayoy, nausa ka nga. Ibarong na ka, grabe ni put antay na ka. Dili. The Lord told me nga ako dahil mag-map dili sa kwan. Nga, kung sa may purpose sa iya. Because I want you to realize na ingon ani ka sa una, kagmapa ka sa floor. And I want you to realize that what you have now is only a grant from me. And that is not yours. Remember this one. So, mo bitaw po ako, tiglimpyo makukuha ng kanang CR diha. Kaya CR doon karoon, ako kalimpyo kay nabisi man. Nakabisita bitaw po kong simbahan dito sa Davao, Foursquare. Naabta na sa iyo man ko. Naabta na ko ang usa ka tawo dito nga nanilhig. Nagkuha gaspar. Inko, Brad, na ang pastor? Ingon siya na, ako man ang pastor diri. Oh, sorry brother, ikaw din pastor diri. Oh. Kaya nanilhig man gud. Abi na kung ang pastor dili na manilhig. Nanilhig man. Sa ako ang pastor diri, akong bagong assign. Sinana ko, oh, sorry Lord ha. Abi na ko, si Brother Edwin ray kamao manilhig. So kita po, kamao ba ta manilhig, kamao ba ta manghugas og plato, nga servant yun ta. Kamao ba ta mo serve anang mga Panginoon nato, mga samok-samok ra mga sila. Oy, nya manginom ra ba og gatas, ipamilin ra ba na dir mahutdon? Nya, ipambilin na dito, giingnan akong hipusa. Kinsa man tong line ako Dita. So, in the kingdom of God, servanthood is a culture. Ay, culture. Amen ba? Amen. So, muserve kita kasi ang atong king, muserve man po. So, kita po, serve po ta. Dili ta magsawa nga muserve. Praise the Lord. So 1 Thessalonians chapter 5 verse 11. This verse encourages believers to encourage one another and build one another. So in the kingdom of God, normal ang mag-encourage sa matag usa. Wala dili mag-away. Amen ba? Amen. Wala mag-encourage ang culture sa kingdom of God na wala pag pinahitay mo diha, pag away mo diha, wala. Kay pangyawa na. Kultura na sa yawa. Sa kingdom of God is build one another. Dili ka pwede may nga, milisira po na siya. Oy, no, you have to lift him up, build him up for the Lord. Kaya that is the culture of the kingdom.
Praise the Lord. Another culture of the kingdom is humility. Humility. Ang pagpaubos. Doon na to'y pastor nakakot antay siya ang speaker ana nga simbahan. Kunya katong pastor nag-introduce niya. Ingon dahil siya nga, brothers and sisters, let's welcome Pastor Juan de la Cruz. So pag tawag, pag tindog ni Pastor Juan de la Cruz, gilog din ang microphone, ingon din siya, excuse me, I'm Reverend Juan de la Cruz, PhD. Grabe na. Grabe kahangin ba? So, diri sa kingdom of God, bahalag unsa imong naabtan, sa unsa kataas, LPT ba ka, licensed professional teacher. Ako din man ko LPT. Kaya wala pa LPT sa unang panahon. Kuwan pa to, PBET. PBET. PBET sa una. Ba't ganun na LPT po na ron? Dito mo. O, dayon, bisag unsa pa ta atong naabtanan, naabutan, dapat ang pagpaubos mo ginay kinaiya sa kingdom. If you're a kingdom people, kingdom person, humility, magpaubos nila. Ayaw, ingon nga, pagkaasay mong ihi. Di ba, kung manggiaway ang tagakalibutan, manundog sabta. Oh? Kaya tanaw na, obserbahin ang inyong silingan nga tagakalibutan. Di ba, patas anay, ihi. Ana itong isa nga, wala siguro kakailag kinsa ko. Ingon po itong isa, sulayi ko! Grabe no? Taas kayong mga kwan ba? And then, pag abot dito sa barangay, pag ipatawag, murag mga piso. Pero pag nanggiaway, murag si kinsa, wa siro nga, kaybaw kinsa ko. Oh, kaybaw ko niyo kinsa ka. Pero wa ka kaybaw, unsa ko masuko. Gino pa, pero kita nga mga kingdom people, kinang magpabilin ta nga pagpaubos. Kay inguna na si Jesus, Philippians chapter 2 verse 8 tells us that Jesus humbled himself. Imagine from the highest point, being God, to the lowest point, becoming man, and this was the ultimate act of humility done by Jesus Christ. Grabe no? Ang iyahang pagpaubos mo nang kita, magpaubos po ta. James chapter 4 verse 6. That this one reminds us that God resists the proud but gives grace to the humble. Mga dadaon diba? God resists the proud. Kung proud kay ka, garbuso kay ka, God is not with you. He will oppose you. But if you're humble, He will give you grace. Si Alma Grace. Grabe no? Si Alma Grace, ang ihatag sa imuha. Si Alma Grace. Oh. Kaya nga no, humble man ka. Munang practice nato ning pagka-humble. No? Kalimtan nato ng kuan. If you know your identity, kung kaybaw kasi mong identity, you are a child of God, isang unsaon pa ka nga irokon ka, isang unsaon pa ka i-humiliate ka, no one can humiliate you. Only people can humiliate you, but your identity is still the same. Mura kag spring, nakita kag spring, nga kung iduot ang spring, mumubo. Pero buhiani mo, ang spring, mubalik sa iyang pagkataas. Yapon, di ba? That is your identity. Mubalik, yapon. No one can pull you down. No one can push you down.
Because your identity is in God. Munang, huwag ka lang magalit. Pag ikay iniirok, grabe no? Pastor, nakay iniirok sa Tagalog. Yeah, Filipino ito eh. Hindi ito Tagalog. Oh. So kung ikaw ay iniirok, huwag kang magalit because your identity is still the same. You are a child of God. Oh, praise the Lord. Humility. Humble people recognize their need for God and rely on His strength. So, muna ang mga humble people. Dili hambog people, ha? Humble people. Kanunay na sila nag-recognize sa ilang pagkinahanglan sa Ginoo. If you need God, then you humble yourself. You're humble. Kita bitaw sa pagpadagan sa atong mga pamilya, wala mang yuta. Pagpadagan sa atong pag-eskwela, pagpadagan sa atong gusto nato nga mabutan atong bana, mabutan atong asawa, mabutan ang atong mga anak, mabutan ang atong pag-eskwela. Kinahanglan gyud nato ang Ginoo. Amen. Wala tay mahimo kung wala ang Ginoo, Amen. no? And that is humility. And when you humble down, you recognize the need of God. The need, no, nga kinahanglan na gyud kay Ginoo. Number 6. Kindness. Kindness. So kindness is a culture in the kingdom of God. Colossians chapter 3 verse 12. You should practice tender-hearted mercy and kindness to others. Kindness. Kanang sa Bisaya pa rin kindness at kanang pagkamaayo, no? Kanang maayo mo tagad ba? Oh. Mo nang dili bitaw sa atong katiguman, mo ni atong practice kanunay. Mga mustagan ikaw kanang individuals diri, kanang wholehearted yun. Ayaw ibulag din imong mata. Dapat nalipay ka nga ning anak siya. Amen? And that is practicing kindness. Ayaw ipa-feel niya nga rejected siya. Hello? So kung ikaw taga royalty, karaan na ka diri, ikaw ang best person na mo show ana. Ipakita na, ipa-feel na sa kanang matag usa diri. No? Kay that is a kingdom culture. Kindness is kingdom culture. Mao kina sa tuwang. Ayo ba snabis kay ka. Mura ka og si isa. Ha? Nabay karakter nga kita ninyo nga grabe ka. Dahil lagi na siya, no? Isugod kay no, udigit hingatawa ba? Anong nagtagbo umingi, pero wala wagit managad ba? Nakakita ka na nga tao, bisag na Kristohano nga dapat usab ka practice tayo ng kindness. Amen ba? Pero sa face ni Leslie ba, smiling tayo. Si Sister Ginaline. Smiling kayo. Murag si Liam. Ano to si Liam? Anara. Smiling. Tanawa, niliwat po si Kuan. Lisel. Smiling kayo. Kinsa may mugutunon kay diribe. Palihog lang, pag-usap na. Pag mugot ka, pag-usap na, kay dili na kingdom culture. Kay kindness is a culture in the kingdom. Pastor, kung amang good ka nang muguton, magipugnaw. Pag-practice dito sa amin, smile ka. Kini bitaw akong naong sige, smile. Uy, dili lang ni basta-basta ha. Ningtungha ni tungod sa akong kanunay pag-practice. Kaya na pastor naman lang gani ko, niya, snabis pa lang gihapon. O dapat pastor, smiling yun. Kaya gusto man daw daghang mga disciples. Amen, amen. Praise the Lord.
Akong dalion kay napatay communion. Number 7. Sa 100, number 7 na ta. Grabe na yung pastor, no? Mapuno gini yung notebook ba? Devotion. Devotion. Kingdom people must be devoted to their king in the kingdom. If you're a kingdom people, so you must be a devoted individuals to your king. Because this is a kingdom. So Jesus made sure he would be fine to pray and be with the Father. And make time for prayer, worship, and word. Si Jesus bitaw, daghan kay mga bersikulo si Jesus. Ito, the Spirit of the Lord is upon me. No? Mga verse, daghan kayo, nakik-away pa siya kang Satanas. Man shall not live by bread alone. O so asam ko niya nagdala-dala ba siya parchment dito sa bukid? Nakaadto na ba ko anang bukid nga pastingan ni Jesus? Bukid yung kayo. Murag lisod kayo sa kahon. O dito. Mount of sa to siya. Dito siya 40 days and 40 nights nagpray si Jesus. Unya kung nalinta niya ang parchment sa Old Testament parchment, kaya wala pa may Bible sa una. Pero nasi ikontra, man shall not live by bread alone, but by every word that proceeds out in the mouth of God. Hindi si Satanas. So, kita nga mga disciples, dapat devoted ka. Devoted ka in prayer. Devoted ka sa pag-worship. Amen? Basta pa lang sa worship, wala kanta. Anyway may kopyas kanta. Kanta. Abli mong baba. Kanta ka. Kanang dili na mangugat ang atong worship leader. Come on. Dapat ikaw na mismo abli sa mong baba. Praise the Lord. Kaya noon, naatay devotion. Devotion to our King. Then, Word of God. You always listen to the words of the King. Asa man nato na mahibawan? Sa Bible. Praise God. One of the culture sa kingdom, humility. Nakauman ako basa sa Joshua. Naan ako sa sunod sa Joshua. Judges. Paspasan yung pastor, no? Hinay man ka, di ako paspas. Kaya naabot na ba ka sa Malakay, di ako hinay, ikaw paspas. Ayaw mo palangan-langan, kaya kinanglan, mabasa na ito gini. You should have, and you should always have a full contact in the Word of God. Kaya kung dilita na wala tayo full contact sa Word of God, mailad ta sa yawa. Amen? Pag makakita tagwapo, mailad na dahil ta. Ay, parihanin kuan, kay mo yun lang, pastor, mahulay sa akong yun. Unya na ng uyab-uyab. Okay, kaya na. Mag-devote sa kos Ginoo. Diba? Pero di ito si Kisiya, ha? Si kuan to, si Aya. Uy. Dili po to si Aya. Si Rosme. Kita si Rosme. So devotion. Devotion is a culture in the kingdom of God. Dapat natin prayer, worship, and Reading the Bible. Bible reading. Okay, mo kita. So layira gyud kay kanunay gyud ka sa Word of God, di ba? Dili na ka makakatod tingala ka nga sa una kung naay mangaway sa imong manghod o sa imong magulang.
ikaw na apektuhan kanunay. Imong giaway. Pero kanunay mo ka nagbasa sa Word of God, hindi, relax lang. Kaya ang Ginoo side nimo. Oh, diba? Unsa tigingan? Humble yourselves in the sight of God. Resist. Dili kitong verse nga katong nga ang Ginoo sa mga humble mo pabor siya nimo. Sa James chapter 4 verse 6. Wala. James lisura pagitawang ano to? Sa humility, dara. Chapter 4 verse 6. Resist the proud, God will resist the proud and gives grace to the humble. So asa man ka? Magpagaburon ka o mapaubsanon ka? Ang mapaubsanon kay ngano ang Ginoo tagaan ka niya grasya. Kaya kung magpasigarbo ka, muupos ang Ginoo sa imuha. Praise the Lord, no? Okay pa, number 9. Ha? Number 8 pa di ay. Number 8 pa. Relax lang. Righteousness. Righteousness. So, culture in the kingdom of God is righteousness. Do you remember, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Matthew chapter 6 verse 33. Righteousness, holiness, and purity. Morning tulo nga naa sa kingdom of God. Kultura ni siya. When you say righteousness, you are doing what is right in the eyes of the king. When we say holiness, holiness is being set apart for the king. You are set apart for the king. Pinasahi ka, pinalain ka. Ano pinalain ka? Lahi kag kinaiya. Ang imuhang kinaiya, culture sa gingharian sa Dios. Kung ikatandi ka, musagol ka dito sa kanang mga individuals nga nabilong sa gingharian sa Yawa, lahi ka, musyahin yun ka. Because you are set apart. That's the meaning of holiness. You are being set apart for the king. You are for the king, not for the Yawa. Purity, meaning living in alignment with the ways of the king. Naka-align ka. Ang imong pangunauna, naka-align sa Ginoo. Naka-align sa kingdom. Nahimo kang architect, ako dito, magbahay ko kang Janice. Ay, saba, ha? Sa akong una-una ra. Tunis, architect man ka niya. Nanali mo sulti na ako, ang Ginoo mo sulti. Di ba pastor po ka? And you want your disciples to be like him, to be like her, to be devoted to the king? Nis, mura magnahurot naman ay mong oras sa simbahan, nis. Wala nang kay panahon na ako diri. Na ako diri ka. Practice maguna mo ron. Sayo ko alas 2 kumuhawa kay practice mag-taping ni. Nya, mura mo nang kay panahon na ako diri. Na ako diri. Pero, the Lord rebuked me and said, you are a pastor and you want your disciples to have that kind of dedication and devotion also. Usahay, kung ma-arkitekta, dili na ito madali-dali, no? Arkitek ko, gusto man ko, siniswerte rin is pastor ba? Dato ang mga, dato mga wala ka graduate. Uy, ayaw ka. Kung dili ka, gamiton sa Lord ang mga dili mo graduate, wala mo ka-graduate. Wala man ka. Isang pag-engineer ka. Pastor, nangigo ka na ako? Ikaw, kung naigo ka. Smile na po ni Gino. No? Praise God, din is Gino. Engineer niya siya, pero grabe ka, dedicated sa Ginoo ba? Hallelujah. Pero na-engineer mo ni Gino tungkol po sa Ginoo.
wala lang siya mura lang na o pastor na 4,000 ang membro ng map na gyapon sa floor. Wala gyapon niya kalimti ang pagpaubos. Grabe, no? Then, dalion ako, no? Number 9 na yun. Number 9 is forgiveness. Forgiveness. Kinsa man diri, Kristohanon, unya hangtod karon dili gyapon makapasayo. In the kingdom of God, forgiveness is no option. Meaning, no choice. Walay pagpili. Kaya kung dili ka mo pasaylo, you are out of the kingdom of God. Many times, daghanang mga Kristohanon nga dedicated sa una, pero tungod sa usa ka circumstance, na out gyud sila sa Ginoo simply because they cannot let go of the ill feelings and they cannot forgive the one who offended him. Ingon ang Ginoo, pasayloa sila because the entire gospel is about forgiveness. The entire gospel is about forgiveness. Jesus forgave us our sins and we get to forgive others because kingdom culture is a bunch of forgiven people who forgive others. Grabe, very recently, dunay preacher dito sa US na ginanlang og si Charlie Kirk. Do you remember Charlie Kirk? But one thing I admire, not Charlie Kirk, kay wala man kay ko kay baw atong Charlie Kirk nga ingunaan din ito siya. Dito naman ko nag-search na, mo din si Charlie Kirk. Tama, no? Grabe kong wisdom din siya, no? Pero one thing which I admire most, ang iyahang asawa, dito sa national, dako kay na stadium, and it was televised the whole of the United States, di San Padres, Pilipinas. Niyan siya nga, I love the murderer of my husband. I forgive him because Jesus told me to forgive him. Grabe no, patay ang bana, pero ang iyang asawa, naghilak siya. Ano hinagod? Sa atong tahonon na kung pa nandigit ang kapasaylo. Pero the-release siya forgiveness with matching crying kay murag, kung ako siguro din, tama, give me 1 year. Grabe mong gibuhat, unya, pasayloon ka na ako after a day dayon? No. Pero yung na Ginoo, forgive. So, motong, yes, Lord, I will declare it. Yung si wife, I forgive the murderer of my husband because the Lord told me so. Grabe, no? So, yung na po dito sa atong mga kaigsuunan. No matter what, we need to forgive. It is not for him, it is for ourselves. When we forgive, meaning we are releasing the spirit of unforgiveness. And when you release forgiveness, you belong to the kingdom of God. Amen? Number 10, supernatural. Supernatural. Acts chapter 1 verse 8. You will receive power when the Holy Spirit comes on you, and you will be witnesses. So, kining supernatural power is normal for the Christians. No? A real witness is someone who produces evidence. Kita mga witness. Ingon ang Bible, you will receive power when the Holy Spirit comes on you, and you will be witnesses. That's why we need the Holy Spirit para mahimutang powerful witness. One time ito, nag-jogging ko dito sa riprap diyan ng sa Hinaplanon Bitaw Bridge, Mandulog Bridge, di ba na yung Mandulog Bridge diyan? Katong old bridge, dili ning bag-o na taas. Naba ni riprap diyan, wag ko na height kanan diyan, mga around 800
meters ang kalayon. Well, gabalik-balik ko kay 10 rounds man akong goal. 10 rounds. Naitaw dito nga murag agulo yan pan ba? Yan now, murag gisakitan din siya. So, mga third round na nako to, akong giingnan ko sa Ginoo nga duula siya. So, akong giduol. Inginon ko sila, inginan na ko. Yes, Lord, kaya na ko na. Kaya na dula. Yes, Lord, kaya na ko na. Giduol na ko. Brad, musta Brad? Kasi ngalan ni mo, Brad. Kuhan ka, Gonzaga daw siya. I am Mr. Gonzaga. So you're Mr. Gonzaga. Kaning, nausap ka, Brad? Sakit kaya akong dini, anak. Gaagil, kuhan gid siya ba? Do you believe Jesus? Nga healer si Jesus mo ha? So I'll pray for you ha, kung saan giampuan. Lord, in the name of Jesus, I declare healing. In the name of Jesus, you are healed by the blood of Jesus, and the wound of Jesus, the stripes of Jesus, shall heal your body in Jesus' name. Akong gihapak yung tuot. Kumusta ba? Ayaw na ka no? Ayaw na. Then, kalit siya hilak. Grabe din na ito. Prayer no, makapahilak. Para sa akong nanay, kada ampo na ako umuhilak. Kanya, pag dili may magatubang, may siya, labod ra ni mo'y walay dila. Sabi, tama ba ito? Dila ra ni mo'y walay labod. Sa ito, palatuson ko niya, ang dila, dili maapil, kaya na nakatago. Di ba? Ang word sa akong nanay. Pero kung magtagbo ni, ako ampuan siya. Unhanay, nay, ampuan ka ka. Yes, Lord, in the name of the Lord, salamat sa inyo. Humilak siya. Diyan katong tao, siya, Brad, dugay na kayo ko, wala ka uli dito sa Luzon. Yung pila na to, 20 years na. Ako nakuha dahil, kato din, kanito magsakit-sakit atong lawas. Kada adlaw ka nasakit. Dili na cause di sa kanang unsa, kundi sa kanang mga emotional imbalances na to. So, kato nahayag yan now, akong then burst out din siya nga, dugay na kuha ka uli sa Luzon. Mo ba, Brad? Naman kayo mong anak diri, pero akong tatay, nanay dito. Siguro, ina ko nga, wato na ko, Brad, kaya si mga pamiliti ba? Kaya ningon siya nga, tupay na wala ka, uli sa Luzon. Kalit lang mo ka, Lord, wala na kayo labot sa hindi mo na. Basta giampuan na ako. Then, nakuha na siya, nalagsik na siya, then inghawa na din siya. Moro ito appear na mo dito. So, yung kanina kita mga disciples, ayaw mo katihik o ampo. Kay dunay power Muli siya, supernatural. Amen? Lakaw lang dayon, diba si mag-pour out pa na wala naman may punggas ron. Kunya ako, karunggani o gutom ka ko. Awa na, impas imong 1,000. Ito, tamang yapon ka sa Ginoo. Anindog tagtanang ison. So, we have been given this new nature in Christ, and we are citizens of heaven. And now we're learning to